Maraming tao sa buong mundo ang nagtataka at namamangha. Iniisip nila, paano nangyari na ang mga taong halos namumuno sa mundo, mga taong nagbigay ng napakalaking ambag sa sibilisasyon ng tao, ay ngayon? Bakit parang hindi nila kayang ipaglaban ang sarili nila? Paano nangyaring ang mga Europeo na itinuturing na pinaka-advance pa nga hanggang 100 taon lang ang nakalipas? Kahit ngayon masasabi ko, kahit hanggang 50 taon lang ang nakalipas, mga taong napaka-advanced, napaka-edukado, napakaliwanag ng isipan. Paano nangyari na sila ay nagiging? Sila ay winawasak mula sa loob ng kanilang sarili na, hayaan mong sabihin ko. Winawasak sila mula sa loob at wala silang magawa. Nasaan? Nasaan ang mga lalaking Europeo? Ipapakita ko sa iyo ang isang video. Sige, ako? Ipinost kong video na ito mga 1 linggo nang nakalipas at gusto kong gumawa ng video at gusto kong mag-focus dito. Tingnan mo ito. Tingnan mo lang ito, okay? Ang mga Europeo, mga puti, karamihan, ang unang mga tao na nagbigay liwanag sa mundo. Ipinakilala nila ang mga ideya tulad ng feminismo, pagpaparaya, dignidad. Marami sa mga bagay na ito ay sila ang nagpakilala sa mundo. At maraming bahagi ng mundo. Maraming ibang mga bansa ang natuto mula sa kanila. Maraming ibang kultura ang natuto mula sa kanila. Pinayagan ng kanduran ng mga babae na bumuto. Sa tingin ko, ang unang bansa ay Switzerland, noong 1800 at 88. Tapos New Zealand, tapos Australia, at pagkatapos ay UK. Binigyan ng karapatang bumoto ang mga babae halos 100 at 20 taon ang nakalipas. Pero maraming bansa tulad ng Afghanistan ay malayo pa rin at parang 500 taon ang agwat sa kanduran. Pinayagan ng mga babae na lumabas, magtrabaho, maging independent, at mamuhay ng may dignidad. Ang mga lalaki ay sinabihan na huwag sumipol ng malaswa sa kanila. Kriminal ang sexual harassment at napigilan ang mga lalaki sa tamang dahilan. Hindi ko ba nakita ang ipapakita ko sa inyo? Hindi ko pa kailanman nakita ang isang puti na gawin ito sa kapwa puti o sa kahit anong babae. Hindi ko pa ito nakita sa Australia. Hindi ko pa ito nakita sa UK. Kahit na sa labas ng nightclub at lasing na parang hayop ang kilos ng tao, hindi ko pa rin yun nakita. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon? Okay, nangyayari ito sa liwanag ng araw sa Pransya at makikita mong feminist ang babae. Hindi siya umaasta na parang taga-ikatlong mundo. Ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Lumalaban siya. Panurin mo ito. Dapat magalit ang bawat Europeo dito. Dapat pati ang bawat politiko ay magalit. Dapat nagdulot ito ng mga kaguluhan. Pero naging normal na lang ito ngayon. Tinanggap natin ito pero hindi ko tinanggap yon. Sinabi ko sa mga Australiano na mangyayari rin ito sa mga kababaihan doon at nagsisimula na nga. Sige, nagsisimula na ito. Sa Australia, marami tayong migrante mula sa third world tulad ng Aprikano, Afghan at Syrian. Tuwing magdadala ka ng maraming kalalakihan mula sa mga dayuhang kultura na hindi maganda ang pakikitungo. Mga dayuhang kultura, huwag mong kalimutan ang mga hindi magagandang asal mula sa mga dayuhang kultura kung saan normal ang mga ganitong bagay. Sige, ang mga taong ito ay mula sa Hilagang Aprika. Sige, itong mga lalaking ipapakita ko sa inyo, hindi sila mga katutubong Pranses. Galing sila sa Ehipto, Syria, Morocco, kung saan man. Alam niyo naman kung paano nila tratuhin ang mga babae doon. Nakalimutan ko ang pangalan ng mamamahayag ng CNN na nagko-cover sa Tahrir, na nagko-cover sa revolusyon ng Egypt sa Tahrir Square noong 2011. Siya ay namas. Siya ay, sabi ng iba, ginahasa ng grupo ng mga lalaki. Nandun siya, at pagpatay ng kamera, bigla na lang isa sa mga kamera ay naka-on pa rin. Lahat ay nakunan sa kamera. Sinunggaban siya na parang hayop. Hindi ito nangyayari sa kanluran, kundi sa mga misogynistic, patriarkal na kultura na pinoprotektahan ng kaliwa. Panuuri ng video na ito. Ang babaeng ito ay nasa e-bike, Uber bike o kung anuman. Lime. Sa tingin ko, lime ito. Siya. Iniisip niya na siya ay nasa France, nasa isang malayong bansa sa kanluran, kung saan pwedeng gawin ng mga babae ang kahit anong gusto nila. Ang mga barbaro mula sa third world, para silang babaeng nakabisikleta na binubugahan ng tubig gamit ang water gun na parang ihi. Panurin mo ito. Tapos sila ay humihiyaw, humahalakak at nagtatawanan. Pinagtatawanan siya. Parang sa pelikulang Hollywood na may masasamang tambay na umaapi sa isang nag-iisang, walang laban na babae. Huminto siya at nagtanong, paano niyo nagawa yun? Paano niyo ako binugahan ng tubig? Pwede naman kahit anong likido yon. Ihi, asido. Hindi ko alam kung ano to. Bilang isang babaeng Pranses na ika-21 siglo, kaya siya tumayo at lumaban sa kanilang kultura. Kung mangyari yon, lalayo ang babae o darating ang mga kapatid niyang lalaki para asikasuhin ang mga lalaki.
Bakit mo ginagawa ito? Tapos na nakawin nila ang bisikleta niya. Ang dami! Tapos na! Bumalik kayo sa impyerno, mga pare. Bumalik kayo sa kanya, bumalik kayo. Isang walang magawang babae. Anong nangyari doon? May isa pang babae rin yata. Anong nangyari sa kanya? Sa tingin ko, umalis siya. May isa pang babaeng paparating, pero hindi siya yon. Parehong babae ba yon? Eksena, naglalakad, walang lumalapit. Hindi, iba pa. Oy! Bumalik ka sa kanya! 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 Oy! Tigilan mo yung kalokohan na yan! Napansin niyo ba yung mga lalaking sumisigaw? Wala pa ako nakitang lalaking taga-kanlura na ganun. Hindi ko pa yan nakita sa buhay ko. Hindi na ginagawa ng mga lalaki yun na yun. Baka noon, mga 20 taon na ang nakalipas. Tingnan mo, may isa pa ako. May video ako para sa mga lalaking Muslim na nanggugulo sa mga babaeng Britanika. Panoorin nyo. Tama! Ikaw ang magsalita sa harap. Kaya heto ako, naglalakad lang sa likod ng ate ko at ng anak ko. Kita mo naman, maganda ako. Sino ka na ngayon? At apat sila. Tingnan mo yung sumisipol ng bastos. Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Naririnig mo yon? Maganda ako. Sino? Ka na ngayon? Lahat sila ay sumisipol. Tingnan mo ito, lahat sila ay sumisipol. Hello, anong pangalan mo? Gaano ka nakatagal dito? Gaano ka nakatagal dito? Itong babae, kinukonfronta niya ang lalaking yon. Tingnan mo, walang gumagawa niyan, di ba? Naririnig natin yan sa 20 taon, may dahilan? Hindi ako tumututol. Sa nakaraang 20 taon, binatay ng mga paulit-ulit na linya ng mga feminist. Huwag titigan ang isang babae. Huwag tumingin sa isang babae. Huwag gumawa ng malisyosong paglapit. Huwag paulit-ulit na yayain ang isang babae sa isang date. Huwag sumipol ng bastos. Maganda yan. Natutunan at iniwan na natin yan bilang lipunan, pati kalalakihan sa kanluran. Kasabay nito, nagdala sila ng mga barbarong bastos. Sumisipol ng bastos at binabastos ang mga babaeng taga-kanluran habang ikinukulong ang sarili nilang mga babae sa bahay. Hindi ako nagpa-park! Well, kilala kita mula sa parke. Yung party na yon. Nakakaawa, sobrang nakakaawa at hindi lang yon. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Hinaharas ang mga babaeng naglalakad lang sa kanilang gawain. Hindi ligtas ang Europa, lalo na kayong mga babae. Grabe, sa Paris pa mismo, sa ilalim ng Eiffel Tower. Gusto mo nang makalakad sa gabi nang walang takot. Mag-isa? Oo, mahusay. Dinala ninyo? Ang dami ninyo. Hindi ko alam kung kasama ang mga babaeng ito. Ingnan mo. Pinahinahon mo mga puti, pero tinanggap mo rin ang mga lalaking ito. Ang kaibigan kong si Sportive! Nico, ikaw ang peke. Ikaw ba si Sporty? Ah, nandito na ako. Fuck you! Fuck you, man! Naghahanap ng away. Tara na! Tara na! Tingnan mo ang takot ng mga galing sa kahan. Tingnan mo yan, ang haharas ng babae. Pwedeng anak mong babae yan. Dati na namang ligtas dito pare at ligtas pa rin ang Australia. Diyos ko, hindi ganito ang Australia mga pare. Magiging ganito rin ang Australia, okay? Hindi po, sir! Hindi po, sir! Sabi ni Tony Burke, huwag kang magbago. Panatilihin mo ang pagkakakilanlan mo pare. Ayaw namin ng ideya na asimilasyon. Hindi yon. Tingnan mo ito. Itong parehong payaso na to ay nanghaharas ng matandang lalaki at sinasabi niyang natatakot siya. Natatakot siya. Bakit ka nanginginig na parang titi na nanginginig? Natatakot ka ba? Anak ka ng puta. Kakantutin ko ang nanay mo. Puta ka, mamatay ka na matanda. Mamatay ka na Syrian refugee. Diyos ko! Bonjour! Bonjour, bonsoir. Mayroong pinakamasasama. Diyos ko! Sila ang pinakamasama. Diyos ko! Ang gwapo niya. Diyos ko! Hi. Diyos ko! Sandali! Sandali! Anong nangyayari? Hindi! Huwag kang mag-alala! Huwag kang mag-alala! Hi! Mahal kita! May problema tayo. Hindi ba ito kriminal? Hindi ko lang tinutukoy ang partikular na pangyayaring ito. Hindi ba kriminal ang buong bagay na ito? Hindi ba dapat managot ang gobyerno? Anong ginawa mo dito? Ang taong ito ay nagtrabaho buong buhay,
kaya nararapat siyang igalang at bigyan ng dignidad. Malamang siya ay isang retirado. At, sa totoo lang, bahagi ng kanyang pensyon ay napupunta para patirahin ang mga barbarong ito. Pasensya na. Patutugtugin ko ito ng may tunog. Hoy, pakinggan mo ako. Tigil na! Pakiusap! Nagmakaawa siya. Sinabing tigilan na dahil pagod na siya at may kapansanan. Oy, gago ka! Oy! Oy, tunay kang gago! Gago ka! Hindi ka dapat ganito! Gago ka at duwag ka! Wala kang karapatang makinig ka! Gago ka! Paano walang makahanap sa kanya? Gusto kong sabihin sa'yo na gawin mo ang ginagawa mo! Gusto kong sabihin sa'yo! Nasaan ang mga Pranses? Naintindihan mo ba ang gusto kong sabihin sa'yo, ha? Oy, ako! Bababuhin ko ang nanay mo kung hindi! Tingnan mo! Harapan! Sinasabi sa inyo na siya ang pinakamagaling na babae, siya ang pinakamahusay na babae. Makinig kayo! Makinig kayo sa akin! Sa akin! Wax! Niyog nanay mo, ang puta. Pag-usapan natin yan. Ito ang Eiffel Tower, mga tol. Isa sa mga pinakasikat na palatandaan sa buong mundo. Kung mangyayari ito sa paanan ng Eiffel Tower, isipin mo na lang kung ano pang nangyayari sa ibang bahagi ng Pransya. Wala na akong masabi paano nangyari ito. 10 taon bago umabot dito. Nagsimula pa noong 2015. Itong dahilan kung bakit ang mga tao, katutubo sa kanluraning mundo, nauubusan ng pasensya, ginagahasan nila ang inyong mga kababaihan. Hinaharas nila ang mga babae niyo sa kalsada. Inaabuso at sinasaksak nila ang inyong mga kalalakihan. Inaabuso rin nila ang matatanda. Ano pa ang kailangan para magalsa ang mga tao? Ano pa ang kailangan para kumilos ang gobyerno? Ulihin siya. Diyos ko, hindi ko alam. Madali lang magsalita at magalit. Malamang, wala rin akong gagawin. Pero bakit wala tayong ginagawa? Alam mo yon, magbuo ng grupo ng 5 o 6 na kaibigan, magrunda sa kalsada. Sa tingin ko, marami ring lalaki ang mag-enjoy doon. May kakaibang bagay sa atin. May kakaibang bagay sa mga lalaki na talagang natatani. Nabawas na ang tapang natin dahil naging sibilisado na tayo. Na okay lang naman dahil lumalayo tayo sa karahasan. Pero ano nga ulit yung pelikulang Purge? May nakapanood na ba ng Purge? Ang teorya ay bawat lalaki ay may kakayahan sa karahasan. Hindi ko ine-endorso ang anumang karahasan. Sige, kailangan ko pa ring mag-ingat sa sinasabi ko. Hindi ko ito ine-endorso. Hindi ko sinasabi na lumabas kayo at maging marahas. Sinasabi ko lang merong isang bagay sa mga lalaki na itong pagpapanggap o pagpapakita ng pagiging sibilisado. Yung pagkain gamit ang kutsilyo at tinidor at maayos na pagsasalita. Lahat ng mga bagay na ito ay gawa-gawa lang. Produkto ang mga ito ng sibilisasyon. Nagtayo tayo ng mga lipunan. Sabi ko nga, 3 hapunan lang ang pagitan ng anarkya. Wala akong pakialam kung gaano ka kasupistikado, kasibilisado, o kung saang universidad ka galing. Wala akong pakialam kung sino ka. Pero bawat lalaki ay kayang gumawa ng matinding marahas na karahasan. Hindi ko alam anong hinihintay ng mga politikong ito. Patapos ang pagkamatay ni Henry Nowak sa Southampton, UK, ngayon, o kagabi, gumawa ako ng hiwalay na video tungkol doon. Kagabi, may mga lalaking lumabas at nagprotesta na parang nauwi sa kaguluhan. Patuloy pa itong lalago. Pero alam natin kung bakit lumilihis sa kanan ng mundo. Ang Australia naman ay kadalasang mapayapa. Ginagawa rin ng Australia ang tulad ng France, Germany at Britain. Sinusubukan nilang ihalal ang mga right-wing na partido. Ang One Nation na halos hindi nakikita sa mga survey hanggang noong nakaraang taon, Hunyo. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas, nagsimula silang tumaas. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari? Ano ang nagbago? Sa 30 taon sa politika, walang sineseryoso si Pauline Hanson. Bakit na yon? Bakit? Saan galing ang reforma? Bakit tumataas ang Restore at sina Marine Le Pen at AFD sa survey? Tanungin mo sarili mo, iyan ang dahilan. Nakikita ito ng mga tao. Sinusubukan pa rin nila ang daang pampulitika, ang pinakamainam na resulta. Hayaan nating manalo ang right-wing na partido at magdala ng solusyong pampulitika. Kung sila ay mabigo, tayo magbabayad ng pinakamataas na halaga dahil sa pagiging ignorante sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng tao, maliban sa huling 20 taon, palaging kumilos ang mga tao bilang tribo. Noong dekada 90,
Nakikinig ako kay Tony Abbott na nagsasabing normal lang sa Australyano ang tumayo at kantahin ang pambansang awit at maging proud sa bansa. Pero ngayon, 3 na ang bandila sa Australia. Wala nang proud sa Australia. Panahon ito ng pagbagsak ng kaayusang panlipunan. Sorry, pero mula noon, bumabagsak na ang kaayusang panlipunan, lalo na sa mga taong pareho ang kultura o sa dominante ang isang kultura. Ito lang ang panahon na humina ang kultura at pinapayagan ng bawat isa na magkanya-kanyang tribo. Pinapahintulutan ng lahat na unahin ang interes ng kanilang komunidad. Muslim, Hindu, Sikh at iba pa. Kung hindi ito ayon sa kultura, ayon naman ito sa lahi. Nagkakasama-sama ang lahat ng kayumanggi. Nagkakasama-sama ang lahat ng itim. Ipinagmamalaki mong maging itim. Ipinagmamalaki mong maging kayumanggi. Ipinagmamalaki mong maging Hindu, Sikh, Muslim. Ipinagmamalaki mong, alam mo na, Black Lives Matter. Lahat ng yon. May komunidad na bawal magmalaki ng kahit ano. Hindi pwedeng ipagmalaki na puti ka nang hindi tinatawag na white supremacist. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw ay British sa dating paraan, kung saan inuuna mo ang mga pagpapahalagang British. Dahil ang pag-una sa mga pagpapahalagang British o Australian ay itinuturing na racist. Lahat ng right-wing na partido, sinasabi lang na uunahin ng bansa at mga pagpapahalaga. Matapos mamatay si Henry Knox, sinabi nilang walang espesyal na pribilehiyo, kahit hindi naman maraming Sikh ang sangkot sa krimen sa UK. Sa Canada, iba ang sitwasyon. Kinikilala nating naging mabuti ang mga Sikh sa Britain, higit pa sa ibang komunidad. Pero hindi ito dahilan para bigyan sila ng espesyal na pribilehiyo. Lahat ng espesyal na pribilehiyo ay babawiin. Mahalaga ito, lalo na kapag sinimulan mo mabawi ang mga nawalang teritoryo. Ipagbawal ang halal na pagkatay, ipagbawal ang burka, hindi. Walang mga loudspeaker, walang malalakas na azan sa loudspeaker. Walang pagdarasal sa kalsada, walang pagharang sa kalsada. Wala. Walang espesyal na pribilehiyo. Kung bawal sa puting Australiano o Briton, bawal din sa'yo. Hindi rin ako pwedeng magdala ng baril o kutsilyo nang di inaaresto. Hindi rin dapat magawa yon ng mga Sikh. Kailangan nating gawin yon. Hindi pwedeng ipa-deport lahat ng walang gulo. At hindi magiging maganda yon. Alam kong sinasabi natin ang deportasyon o mass deportation. Sinasabi natin yon. Siyempre, tinutukoy ko dyan ang mga iligal na migrante at mga gumawa ng marahas na krimen. Pero hindi natin kayang paalisin o i-deport kahit yung mga Muslim na hindi naman gumawa ng anumang krimen. Walang dahilan para i-deport sila. Pero mas pinapabora nila ang Islam kaysa Australia o Britain. Dapat nga ay sapat na dahilan na yon para i-deport sila. Pero hindi natin sila pwedeng i-deport. Hindi natin magagawa yon. Hindi mangyayari yon. Pwede nating tanggalin ang mga espesyal nilang pribilehiyo at gawing hindi ka nais-nais ang lugar para sa mga radikal. Walang halal, walang burger. Sa totoo lang, magigising din ang mga tao. Alam kong yung mga video at komento ko ay maaring medyo mapanukso o nakakagalit. Pero magigising din ang mga tao. Tignan mo ito. Panoorin mo itong video. Tignan mo itong Italianong lalaki. Sabi niya, si Simon Carabaglia, Italianong patriota, ay pumunta sa parting Islamiko sa Roma na may sandwich na may inihaw na baboy. Roma ang tahanan ko. Walang sino man pwede magsabi sa akin kung anong dapat o hindi dapat gawin. May mga tao na maaari magsabi, alam mo, medyo sobra na yan. Hindi sobra. Sobra nang naranasan namin, sobra na. Sinubukan na namin ang lahat. Sinubukan naming magpakumbaba at palugurin iba't ibang komunidad, pero hindi gumana. Ang mga puting Europeo pa rin ang pinakarasista. Walang pabor na makukuha mo sa kanila. Hindi ko inaasahan yon. Sobrang sarap. Tinakot nila ako, gilising ka nila at pinayagan nila. Nakainin ang tinapay, di ba? Hindi! Hindi niyo ako pinapayagan, kaya kakain ako ng tinapay na may porcheta kung kailan ko gusto, gets mo? Ayaw niya akong payagan. Hindi niyo dapat ako payagan. Kayo, pasensya na. Sa aroma sa Villa Volcani, pinapayagan kong kumain. Ako ang tinutukoy mo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sinabi nilang basain ang paa, ako ang kukuha. Lahat galit, tingnan nyo. Pinayagan ng pagtaas ng kamay. Narito ang mga pangalan. Galit ka ba? Sabi mo napahiya ako. Ikaw anong gagawin mo? Kakain ng lahat, kukunin ko. Lahat galit, tingnan mo. Ayos yan. Dapat mas maraming Italyano ang gumawa nito. Ayos ka pare, pero huwag padalos-dalos o ipahamak ang sarili mo. Huwag mong harapin mag-isa dahil magiging marahas sila. Alam nila ang karahasan. Kailangan tumindig ang mga tao. Ikarangal mo ang iyong pagkakakilanlan, pamana at kultura at huwag humingi ng paumanhin kahit sa mga pagkakamali. Hindi kailangang humingi ng paumanhin ng mga Italyano para sa Imperyong Romano na sumakop ng 25% ng kilalang mundo noon.
Hindi nila kailangan yon. At dapat pa nga nila itong ipagmalaki.